Sa episode nating ito, ating pagkukwentuhan ang isa sa pinakakagilagilala sa digmaan sa kasaysayan kung saan nagawang matalo ng bansang Chad ang kalaban nitong Libya gamit lamang ang kanilang creativity at ang mga maaasahang pick-up truck ng Toyota. Ito ang Chad-Libyan War o mas kilala sa tawag na Great Toyota War. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang bigyan ng napakalaking shoutout ang ating mga comrade na sina Raku Play at Ariel Andres. Maraming salamat sa walang sawang panonood sa ating channel. Sa pagpasok ng dekada 60, ang kontinente ng Afrika ay dumanas ng tinatawag na decolonization kung saan ang mga bansang Afrikano ay nakawala sa kontrol ng mga Europeo. Imbis na kapayapaan at kalayaan, ang mga bansa sa Afrika ay pinutakte ng mga kudeta at civil war dahil sa pagsasamantala ng mga diktador na magkamit ng kapangyarihan ngayong wala na ang mga Europeo. Isa sa mga bansang ito ang Chad. Ang Chad ay nakalubog sa isang ganap na digmaang sibil laban sa iba't ibang mga rebeldeng grupo sa loob ng bansa. Sa hilaga ng Chad ay ang bansang Libya naman sa ilalim ng bagong leader na si Muammar Gaddafi. Kagaya ng iba pang bansang Afrikano, nakamit ni Gaddafi ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kudeta. Ang kanyang pamumuno ay ginagabayan ng kanyang paniniwala na kinakailangang pamunuan ng Libya ang mga bansang Afrikano. Dahil sa kanyang paniniwalang ito, nangialam si Gaddafi sa iba't ibang mga digmaang sibil sa Afrika, kabilang na sa kanyang kapitbahay sa timog. Nang himasok si Gaddafi sa civil war sa Chad dahil sa kanyang paniniwala na ang pamahalaan nito ay kontrolado ng mga French. Inarmasan at sinanay ni Gaddafi ang mga rebeldeng grupong kalaban ng pamahalaang Chadian. Sa unang tingin, aakalain na ang pangingialam na ito ni Gaddafi ay dahil lamang sa kanyang ideolohiya. Ngunit sa katotohanan, meron itong mas malalim na kadahilanan. Ginamit niya ang civil war na ito para makontrol ang makitid na lupain ng Chad na kung tawagin ay Ojo Strip. Ang lupaing ito ay mabuhangin at hindi tinitirahan ng mga tao, ngunit may chismis na mayaman ito sa elementong uranium. Ang uranium ay isa sa pinakamahalagang sangkap sa paggawa ng nuclear weapon na talaga namang pinag-aagawan noong Cold War. Ang panghihimasok na ito ng Libya ay sinagot ng pagputol ng Chad ng kanilang diplomatikong ugnayan sa kanilang kapitbahay. Napilitan ng France at ang bansang Niger na makisangkot at mamagitan sa dalawang bansa para maiwasan ang isang ganap na digmaan. Makalipas ang negosasyon, napagkasunduan na ibibigay ng Chad ang Ojo Strip sa Libya kapalit naman ng 40 million pounds. Pumayag dito ang dalawang bansa at panandaliang kumalma ang kanilang relasyon. Makalipas ng 3 taon, pinatalsik ang presidente ng Chad na si Francois Tombalbaye ng mga taong hindi natuwa sa kanyang pagbebenta ng teritoryo. Muling pumutok ang kaguluhan dahil sa muling panghihimasok ng Libya. Inarmasan ng Libya ang mga rebeldeng miyembro ng People's Armed Forces o FAP ng mga armas mula sa Soviet Union, kagaya ng AK, RPG at mga mortar. Gamit ang mga armas na ito, malaking lupain sa hilagan ng Chad ang napasa kamay ng mga rebelde. Para sugpuin ang FAP, bumili ng armas ang Chadian military sa United States. Gamit ang mga bagong armas na ito, dinurog ng mga sundalong Chad ang mga rebelde. Sa sobrang bilis ng kanilang opensiba, muntik na nilang masakop ang Ojo Strip na binili ni Gaddafi. Sa pag-aalalang mawala ang kanyang mga pinaghirapan, pinahintulutan ni Gaddafi ang pagpasok ng mismong Libyan army sa Chad. Para protektahan ang kanilang dating kolonya, ipinadala ng France ang French Foreign Legion sa Chad at kanilang dinurog ang mga Libyan. Sa kabila nito, alam ng mga French na magiging malaking gastusin ang digmaan, kaya't hinati na lamang nila ang Chad sa 16th parallel. Ang hilagang Chad ay kokontrolin ng mga rebelde at ng Libya, samantala ang timog naman ay mananatiling nasa kamay ng pamahalaang Chadian. Sa mabilisang tingin, mukhang tagumpay na si Muammar Gaddafi sa kanyang mga plano
dahil nakontrol niya na ang Ojo Strip at ang malaking bahagi ng Chad. Gayunpaman, hindi ito ang nangyayari. Dahil sa paulit-ulit na pagkatalo sa mga labanan, unti-unting naubos ang mga rebeldeng sumusuporta sa Libyan Army. Ang ilang mga rebeldeng nakaligtas naman ay tumakas na para maiwasan ang puwersa ng mga French. Sa pagpasok ng 1980s, bagamat kontrolado ng Libya ang hilagang Chad, halos wala naman na silang kasamang mga rebeldeng susuporta sa kanila. Ito na nga ang pagkakataong hinihintay ng Chadian Army na bawiin ang kanilang teritoryo. Sa kabila nito, nananatiling malakas ang mga Libyan na armado ng daan-daang tangkeng Soviet at hindi bababa sa 10,000 mga sundalo. Para harapin ang pagsubok na ito, kinakailangan ng mga Chadian na maging malikhain at maparaan. Kinakailangan nila ng isang sasakyang pandigma na mabilis, matibay, madaling ayusin at maaasahan. Dito pumasok sa eksena ang Toyota. Sa tulong ng mga French, inarmasan ang Chadian Army ng 400 Toyota Hilux. Lubos na naging kapaki-pakinabang ang Hilux dahil bukod sa tibay at bilis nito, meron din itong malaking espasyo sa likod kung saan iba't ibang armas ang maaaring ilagay. Madalas itong armasan ng Milan anti-tank weapon, mga heavy machine gun, at minsan pa nga ay anti-aircraft gun. Ang mga armadong Hilux ay tinawag na non-standard tactical vehicle o mas kilala sa tawag na technicals. Sa pagdating ng mga bagong armas na ito, handa na ang Chadian Army sa kanilang opensiba. Unang sinalakay ng mga sundalong Chadian ang lungsod ng Fada. Ang lungsod na ito ay binabantayan ng humigit kumulang 2,000 mga Libyan, 150 na T-55 Soviet tanks at 50 armored fighting vehicle na BMP-1. Ang malakas na puwersa na ito ng mga Libyan ay mapapatunayan na walang binatbat sa mga armadong Toyota Hilux. Noong January 2, 1987, pinalibutan ng mga Chadian na sakay ng mga pickup truck ang Libyan Army at sinalakay mula sa iba't ibang direksyon. Gamit ang mga anti-tank weapon, heavy machine gun, sunod-sunod na winasak ng mga Chadian ang mga tangkeng Libyan. Makalipas ang maikli ngunit napakarahas na bakbakan, 92 na mga T-55 tanks at 33 na BMP ang nawasak sa panig ng mga Libyan. Sa kabilang banda naman, 3 Toyota Hilux lamang ang nasira sa panig ng mga Chad. Labis na ikinagulat ni Gaddafi ang pagkatalong ito. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang army na inarmasan ng mga Soviet ay dudurugin lamang ng mga sasakyang mula sa Japan. Nagmamadaling nagpadala ng karagdagang 10,000 sundalo si Gaddafi sa hilagang Chad. Sunod na inatake ng mga Chadian ang pangunahing kuta ng mga Libyan sa hilaga, ang Owadu Airfield. Binabantayan ito ng 5,000 Libyan, mga tangke at BMP. Bukod dito, pinalilibutan din ito ng mga minefield. Gayunpaman, walang nagawa ang mga depensang ito sa bagsik ng mga armadong Toyota. Napag-alaman ng mga Chadian driver na kapag nag-drive sila ng 100 km/h sa ibabaw ng minefield, hindi sasabog ang mga bomba at kung sumabog man, makalalayo na sila bago pa sila mapinsala. Napalibutan muli ng mga Chadian ang Owadi Airfield at walang awang pinulbos ang mga Libyan. Lahat ng eroplanong Libyan na naabutan sa lupa ay pinasabog ng mga heavy machine gun ng mga Chadians. Dahil sa pagmamadaling makatakas, ang mga tangkeng Libyan ay naging biktima ng kanilang sariling mga landmines. Napakalaki ng casualty na tinamo ng puwersa ni Gaddafi makalipas ng labanan sa Owadi Airfield. Gayunpaman, hindi dito nagwawakas ang opensiba ng mga Chadian at ng kanilang mga Toyota. Isa-isang bumagsak ang mga kuta ng mga Libyan dahil sa mabibilis nitong pag-atake. Dahil sa sobrang bilis ng kanilang pagsalakay, hindi na nagawang ilikas ng mga Libyan ang kanilang mga supply, kaya't pinag-utos na ni Gaddafi ang pagbomba sa kanilang mga sariling base militar.
Pagsapit ng Agosto 1987, napalaya na ang halos buong hilagang Chad maliban sa pinag-aagawang audio strip. Ganado ang mga Chadian na ipagpatuloy ang kanilang opensiba, kaya naman kanilang sinalakay ang Maaten al-Sara Air Base sa loob mismo ng Libya. 32 na eroplanong Libyan ang kanilang nawasak, kabilang na ang mga MiG-21 at MiG-23. Bilang ganti, nagbago din ng estratehiya ang mga Libyan at kanilang ginaya ang ginagawa ng Chad. Bumili din sila ng mga Toyota Hilux at kanilang tinalo ang Chadian Army sa kanilang sariling laro. Para pataasin ang moral ng Libyan Army, agarang nagpadala si Gaddafi ng mga reporter sa battlefield para ipakita ang mga wasak na pickup truck ng mga kalaban. Ang mga reporter na ito ang unang tumawag sa digmaang ito bilang The Great Toyota War. Dahil sa pagsalakay ng Chad sa loob ng Libya, napilitan ang mga French na bawiin ang kanilang suporta sa Chadian Army. Sa kabilang banda naman, ang Libya ay naghahanap na ng paraan para makatakas sa madugo at magastos na digmaan. Kahit hindi aminin ng kanilang mga lider, ang pagwawakas ng digmaan ay inaasam na ng parehong Libya at ng Chad. Sa tulong ng mga Afrikanong bansa, matagumpay na napilit ang dalawang bansang ito na pumirma sa isang tigil putukan at kinalaunan ng kapayapaan. Ang issue ng audio strip ay didesisyonan ng International Court imbis na sa battlefield. Napunta ang pagmamayari nito sa mga Chadian noong 1994. Sa kabila ng pagwawakas ng Chad-Libyan War, hindi pa din nagtatapos ang istorya ng mga Toyota. Dahil sa murang presyo, tibay at reliability, ang Toyota Hilux ay magiging talamak sa lahat ng digmaan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ayon sa mga military expert, ang sasakyang ito ay ang AK-47 ng makabagong digmaan. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan, kaya't siguraduhin napindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.